Nagbabalik po ang programang Ida G. Daily. At ako pa rin po si Aida Gonzalez na inyong nakakasama. Samantala, narito pa ang dagdag na mga balita. Sabayan niyo po ng pakikinig sa radyo ang inyong paghigop ng mainit na kape at syempre sana may kasamang pandesal yan para mas masarap. Ipinagmalaki ng National Capital Region Police Office na isa lang ang naitalang krimen sa kasagsagan ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay NCRPO Director Chief Superintendent Oscar Albayalde, isa lang ang naiulat na krimen sa Regional Tactical Operations Center noong July 25 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Na-recover ng mga pulisya na arestong si Eranio Elcano ang isang toolbox at crocodile jack na umano'y ninakaw niya mula sa isang Kevin Mameta sa Barangay Bungad. Ayon kay Albayalde, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na walang naiulat na insidente ng karahasan sa kasagsagan ng SONA ng Pangulo. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. Sa balitang probinsya, patay ang isang engineer at dalawang iba pa kabilang ang kanyang anak matapos silang pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilala mga suspect sa Sharif Agwak, Maguindanao. Ayon kay Inspector Razul Pandulo na tagapagsalita ng Maguindanao Police, sakay ng isang Toyota Hilux pickup truck ang mga biktimang sine Engineer Landap Gimad ng Maguindanao Provincial Engineering Office, anak niyang si Anwat at isa pa nilang kaanak na si Samon Lauban. Patungo sana sa lungsod ang mga biktima nang bigla silang tambangan ng dalawang lalaking riding in tandem sa barangay Satan pasado tanghali ng Huwebes. Nakaligtas naman ang driver ni Gimad na si Abdulaziz Gimad, ngunit nagtamo rin siya ng mga tama ng bala sa katawan. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga pulis ang motibo sa pag-atake at kung sino ang mga nasa loob o nasa likod ng krimen. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. Sa balitang probinsya, pinasabugan ng Granada, hinagisan ng improvised explosive device at pinagbabaril ng grupo ng mga hindi pa nakilalang armadong kalalakihan ang headquarters ng Army 103rd Infantry Brigade. Ayon sa tagapagsalita na si Lieutenant Colonel Alexander Osop, gumamit ang mga suspect ng M203 na granada na sumabog sa loob ng isa sa mga bunkers sa loob ng kampo dakong alas 7 ng gabi noong Miyerkules. Habang iniimbestigahan niya ng mga sundalo ang insidente, nakarinig din naman sila sa telepono na tumutunog sa loob ng isang basurahan na sa may bandang bakod ng kampo. Nang siyasatin nila ito na kumpirma nila isa itong improvised explosive device na pinagkasya sa isang cellphone bilang remote detonator. Sa butihang palad, bagaman nag-ingay na ang detonator nito, hindi ito sumabog at hindi rin alam ng mga sundalo kung bakit. Anya, posibleng dahil nabasa ang IED ng ulan bago mangyari ang insidente. Hinala ni Osop, Maute Group ang nasa likod ng mga pag-ataking ito na nasa likod ng iba't ibang mga insidente ng karahasan sa Lanao del Sur. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. Sa labas ng bansa, maayos ang kalagayan ni Pope Francis matapos itong matumba sa kalagitnaan ng kanyang misa sa Poland nitong nakalipas na araw. Ayon kay Vatican spokesman Greg Burke na wala namang inindang pananakit ng katawan ng Santo Papa matapos ang insidente. Si Pope Francis ang nanguna sa misa at pagbibigay ng homily sa Reverend Just na Gora Monastery sa Southern Poland kahapon. Gayunman sa kasagsagan ng misa at habang hawak ang isang incense holder, hindi nito napansin ang isang step sa altar kaya't nawalan nito ng balanse at natumba. Agad naman itong tinulungang makatayo ng mga monsenyor at iba pang pari na nasa misa rin. Ang monasteryo ang tahanan ng milagrosong Black Madonna. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. Sa sports, tumungo na sa Rio de Janeiro, Brazil, ang labis na umimpis
na Olympic team ng Russia para sa 2016 Summer Games. Kaunti na lang ang tumungo sa Brazil matapos ma-disqualify ang dose-dosena sa kanilang mga atleta dahil sa doping scandal na bumalot sa nasabing bansang Russia. Sakay ng isang chartered flight, umalis ang mga atleta Huwebes ng umaga mula sa airport sa Moscow patungo sa Brazil isang araw matapos ang emosyonal na send-off ceremony sa kanila ni Russian President Vladimir Putin. Ida G. Daily. Sa showbiz, kinumpirma ni Tourism Secretary Wanda Teo na ang Pilipinas ang susunod na host ng Miss Universe Beauty Pageant na gaganapin sa January 2017. Sinabi ni Teo na naging matagumpay ang ginawa ang pakikipagnegosasyon ng bansa sa Miss Universe Foundation. Ipinaliwanag pa ng opisyal na aabot sa $11 million ang pondong nakalaan para sa nasabing timpalak, pero kanyang nilinaw na walang gagastusin dito ang pamahalaan. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya maglalaan ng pondo ng gobyerno para sa beauty contest. Ang Pilipinas ay naging host ng Miss Universe pageant noon pang 1974 at sinundan ng 1994. At yun nga po sa 2017 ang ikatlong pagkakataon. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. Sa kalakalan, hinimok ng Commission on Human Rights ang 47 na mga kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng mga fossil fuel products na sagutin ang mga aligasyon ng pang-aabuso sa karapatang pantao na ipinukol sa kanila dahil sa pagpapalala ng climate change. Inihain noong nakalipas na taon ang isang petisyon sa CHR laban sa mga kumpanyang ito, kabilang na ang Chevron, ExxonMobil, BP Royal Dutch Shell, Total, BHP Billiton, Glencore, Suncor at ConocoPhillips. Ayon sa pahayag ng Greenpeace Philippines, ito ang kauna-unahang human rights investigation tungkol sa climate change sa bansa. Nagpadala na ang CHR ng kopya ng mga reklamo sa bawat headquarters ng mga nasabing kumpanya na tinawag ng Greenpeace bilang world's largest investor-owned fossil fuel and cement producers. Base sa utos, kailangang magsumite ng kani-kanilang tugon ang mga kumpanya sa CHR sa loob ng 45 araw. Ida G. Daily. 42 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga at ngayon para sa ating balitang pangkalusugan. Paano silang patuloy na bumabangon at lumalaban? Ano ang kanilang sikreto at sila ay nagtatagumpay sa matinding hamon ng buhay? Alamin natin mula sa ating mga Morning Patrols. Nasa kabilang linya si Doc Cecil Lucentales ng Richter Alternative Medical Center. Good morning, ma'am. Good morning din. Opo. Magandang umaga sa lahat. Opo. Ayan. Ma'am, i-discuss tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng impormasyon sa ating mga tagapakinig tungkol dito sa mga alternatibong pamamaraan ng pagpapalakas ng resistensya at tuluyang pag-iwas sa sakit ng ating mga kababayan na ibinibigay po ng Richter Alternative Medical Center. At isa nga po dito, itong Vital C dripping. Bigyan nyo nga po ang ating mga tagapakinig pa ng dagdag na impormasyon tungkol po dito sa Vital C dripping. Doc. Yes. Ang vitamin C ay napakaganda sa lahat dahil ito ay nakakatulong para lumakas ang resistensya ng isang katawan at ito ay alkaline base, no? So ang ating ginagamit ay sodium ascorbate. Ngayon, itong vitamin C ay binibigay ng Richter sa mga pasyente na lalong-lalo na ay mga cancer patient. Kasi ang isang cancer patient ay kailangan mataas ang dose ng vitamin C. Ngayon, isa din ito sa mga antioxidant na nagpoprotekta sa pag-destroy ng ating mga cells, lalong-lalo na sa mga ang dahilan ay mga radiation o kung ano pa mang mga nakakasira ng ating mga cells, no? So,
Ang vitamin C ay pwedeng gamitin either drip or kapsula. No? So yun, ang pasyente ay pwedeng mag-take nito daily for prevention. So yan ang ating vitamin C. Okay, Doc Cecil, opo, ang tanong po ng ating mga taga-subaybay palagi, di ba yung vitamin C, usually present naman po yan sa mga kinakain natin, kunyari, vegetable, prutas, di ba po? So, hindi pa po ba sapat yon para yun ang kanilang kakainin na lang? Ano po ang kahalagahan pa? Ba't kailangan pa silang mag-vitamin C dripping? Oo. Kasi kung minsan sa ating diet, kulang Apo. na tayo ng vitamin C. So, Apo. ito ay supplementation po. Mhm. No? Pandagdag. Kasi kung minsan kulang nga ang ating source sa ating pagkain. Apo. Mhm. So, Doc Cecil, so ibig sabihin, kumbaga kahit na kumakain ng gulay at ng prutas ang ating mga kababayan, mahalaga pa rin ito para mas makumpleto yung vitamin C sa katawan. Opo. So Doc Cecil, kung ang isang tao po kumpleto ng dapat niyang taglayin na vitamin C sa bawat araw, ano po yung mga posibleng karamdaman na pwede niyang maiwasan kung ito ay kanyang imo-monitor talaga at palagi siyang kumpleto ng nasabing vitamin? Ay lahat ng mga chronic diseases Apo. na mararamdaman ng isang tao ay nape-prevent dito sa ating vitamin C. Kasi ito ay pang-protection nga, no, sa anumang klaseng sakit. So, napaka-importante na araw-araw ay mayroon talagang vitamin C. Apo. Doc Cecil, ano po yung mga chronic diseases na yon para at least aware po yung ating mga kababayan? Mhm. Ay, ang number one po dyan ay cancer. No? Apo. So, ang cancer ay nangangailangan talaga ng high dose of vitamin C, mga Parkinson's disease, lahat ng klaseng na sakit, no, na tinatawag nating degenerative. So, yung mga degenerative, yung pangmatagalan na sakit, no, maliban sa cancer at sa iba pang mga multiple sclerosis, mga ganong klaseng sakit. PTB, no, so, yan, nangangailangan talaga ng mga vitamin C. Okay. So, ito naman po ay simple lang gawin, pupunta lang po sa clinic and then, ano po yung procedure para sa ating mga kababayan na more or less gustong i-avail ang ganitong klase ng serbisyo ng RAMC? Yeah, ang vitamin C drip natin, yung drip, ito ay naka-IV fluid, naka-infuse ito sa dextrose, tapos ito ay pinapatak po ng 2 to 3 hours. So, mag-stay sila sa clinic na mga ganun katagal, no? So, habang nakadrip po sila. Okay. Sige po, maraming salamat po, Doc Cecil. Oo, sige. Thank you. Okay. Si Doc Cecil Lucentales ng Richter Alternative Medical Center, ipinaliwanag niya po ang kahalagahan nitong pagtataglay natin ng vitamin C sa ating katawan para nang sa gayon po ay makaiwas tayo sa anumang posibleng karamdaman. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Richter Alternative Medical Center, your alternative way to good health. 12 minuto na lamang po, alas 5 na ng umaga. Again, sa ating text promo, eto, pipili na tayo ng winner sa ating text promo. Okay, eto. Ayun po, batay dun sa ating ibinigay na katanungan sa linggong ito kung napirmahan na ba ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Freedom of Information Executive Order. Ang pinagpilian natin, letter A, oo. Letter B, hindi. Ang tamang sagot po ay letter A, oo. At ang winner natin ay si Martha E. Aspera ng Princess Leia Resort, Tula QC sa San Simon, Pampanga. Siya ay nag-text noong July 27, 3:47 ng umaga. Siya yung pinakamaagang nakapagbigay ng tamang sagot. At again, sa mga hindi pa po familiar, ang winner ay tatanggap po ng libreng ticket for 2 patungo ng Puerto Galera, ng Rojas at Katiklan.
At kung sino ang magbibigay ng libreng ticket na yan na walang expiration, kung kailan nyo lamang po gusto i-avail, narito po. MV Starlight Pioneer, ang pioneer sa modernisasyon. MV Starlight Pioneer, sales daily to Rojas City at 10 a.m. and 9 p.m. and Katiklan at 5 a.m. and 4 p.m. For only 420 pesos for economy class, 460 pesos for tourist class, and 500 pesos for business class per passenger. MV Starlight Pioneer, my way of choice. For inquiries and reservation, tumawag sa Starlight Ferries Incorporated sa numbers 723-9965. Ito ang DZIQ, Radyo Inquirer 990. At dahil ngayon ay araw ng Friday, may dagdag pa tayong balitang pangkalusugan at yan ay ihahatid naman ng... Ano man ang hamon ng buhay, hindi sila sumusuko, nagtatrabaho, bumabangon at lumalaban para sa sarili at pamilya. Katuwang ang Quantumin Plus. Narito ang ating Morning Patrollers. Ito pong si Mrs. E.M. Manalang na isang 67 years old ay taga Villanueva, Misamis Oriental. Ayon po sa kanyang testimonya ay siya ay bedridden sa loob na ng 3 buwan dahil sa kanyang tinataglay na Stevens-Johnson syndrome o toxic epidermal necrolysis na isa pong kakaiba at seryosong disorder ng sakit sa balat at ng mucous membrane. Isa raw po itong klase ng sakit na usually ay reaksyon sa isang klase ng medication o di kaya naman ay infection na posible daw pong maging life-threatening o kumbaga delikado. Ayon po sa kanyang testimonya, nag-take siya nitong Quantumin Plus drops na nilagay niya po sa isang baso ng tubig at yun nga sa pamagitan ng paggamit ng straw naibuka niya yung kanyang dibdib at saka yung kanyang bibig, yung kanyang labi at saka yung kanyang bibig at ayun na kasi hirap na hirap po siya na i-open yung kanyang bibig at yung kanyang lips. So sa pamagitan ng straw ayun nakasip siya at nakainom siya ng tubig na merong drops ng Quantumin Plus. At batay raw po sa kanyang binigay pa ring testimonya, inirekomenda mismo ng mga doktor na isama niya sa kanyang mga gamot na tinitake itong supplement na Quantumin Plus drops sa bawat baso ng tubig na kanyang iinumin. Ang sabi raw po ng doktor, pwede niya itong inumin sa loob ng 8 hanggang 10 beses bawat araw. At yun po, matapos daw po ang 2 linggo, yung kanyang skin condition at yung kabuuan ng kanyang kalusugan ay nag-improve. So mula po noon, ayun, tinitake na po nitong si Ginang E.M. Manalang, na isa pong 67 years old, ang nasabing tubig na may drops ng Quantumin Plus. Ito pong si Ginang Manalang ay taga Villanueva, Misamis Oriental. Sa mga meron pong katanungan tungkol dito sa Quantumin Plus, pwede po kayong tumawag sa kanilang telephone number sa 416-6511. Yan po ang kanilang address o telephone number dito sa Quezon City. At ang kanila namang address dito sa QC ay Unit D, Ground Floor, Rizalina 2 Building, number 1675, Quezon City. Halos malapit lamang po to sa kanto ng EDSA kung gusto nyong puntahan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Quantumin Plus, Health and Wealth in a Drop. 6 na minuto bago po mag-alas 5 ng umaga, samantala para sa ating beauty tips ngayong araw, isa-summarize po ni Dr. Kari Ligaspi ang kanyang mga tips, mga impormasyong ibinigay tungkol po sa acne. Usually, sa isang population, 10% ay may acne. And usually, during yung teenage years. Although, maraming, at least
there are at least 50% who may have what is tinatawag na adult acne. So, sa Amerika, nabilang po nila na meron 40 to 50 million na tao sa Amerika ay na-affect ng acne. Sa Australia, 3 to 5 million. So, since ang acne ay hindi bagong kondisyon, siya ay mulat-mula pa, writing or time ni Cleopatra, at isusuriin natin yung ating mga libro, nandiyan na siya. So, importante po na isa lang po ang ating mukha, bigyan natin ng pansin at talagay at pwede natin maghanap ng lunas at sa ganon yung ating mukha ay parating acne-free. O, yun po si Dr. Carrie Legaspi, ang kanya pong, kung nasundan niyo po yun, mula noong Monday, tinalakay niya po yung lahat ng impormasyon kung paano o kung bakit kayo nagtataglay ng acne, kung anong paraan para maiwasan ito. So, yun po, inisa-isa po niya yon. At ito nga po, yung kabibigay niya pa lamang na statement, sinasabi niya na malaking populasyon din po ang nagtataglay nga ng sakit na itong problema sa acne. Sabi niya nga po, batay dun sa mga research, ay halos pang-8 daw po na karamdaman ng acne na tinataglay ng mga Pilipino. Pero hindi lamang po mga Pinoy nagtataglay. Malaking porsyento rin daw po ng mga mamamayan dyan sa Amerika o diyan sa Australia ang nagtataglay din ng problemang ito. Pero ang kanya po sinasabi ay meron naman pong solusyon dun sa problema sa acne. Ayon nga sa kanya, ito ay masusolusyonan hindi lamang sa pamamagitan ng isang factor, kundi medyo maraming factors po. Hindi sapat yung meron lang kayong tinitake na gamot or hindi po sapat na pupunta lamang kayo sa isang dermatologist. Kailangan din po may kaakibat yon na diet. Kailangan daw, yun nga, malinis kayo sa inyong katawan, and then umiiwas kayo sa paninigarilyo, and then yung mga pagkain po na masyadong mayaman sa oil at carbohydrates, kailangan nyo raw po yun na iwasan. Nang sa gayon, maging maganda ang inyong balat. Kasi ang sinasabi niya nga po, iisa lamang yung ating mukha, kaya kailangan, at saka ating balat, kaya kailangan ay pangalagaan natin ito ng husto para palagi kayong maganda katulad ko. Joke lang. Anyway, hindi po. Ayan, teka, magtatapos na po ako eh. So, yun po si Doktora. Ay, nahanap ko kasi yung kanyang number. Abangan nyo na lang po. Nandun sa para kasi kahit papano dun sa ating mga kababayan na merong tanong, gusto nilang mag-consult kay Dr. Carrie Legaspi. Meron po kasi siyang clinic dyan sa may Pasay Road. Malapit halos yan sa may EDSA sa Makati. Kung kayo po ay may problema sa balat o di kaya naman ay kahit wala kayong problema, kung gusto nyo tuloy-tuloy kayong maganda habang kayo nandito sa ibabaw ng mundo. Ayan, at meron naman kayong budget. Ayan, punta po kayo kay Dr. Carrie Legaspi dyan sa kanyang clinic sa may Total Skin sa may Pasay Road. Monday, bibigay ko po yung kanyang number na misplace ko lamang po eh. I see trees of green, red roses too. Okay, tapos na po ang ating balitaan at kwentuhan. Kailangan ko na po magpaalam. Itutuloy ni Miss Brenda Dumato, ni Miss Brenda D. at ni Jay Dones ang pagbibigay pa sa inyo ng dagdag na balita at mga impormasyon. Samantala, sa ngalan ng aking partner sa technical side si Roy Apuli at sa newsroom si Miss KB Aenlie, ako po si Aida Gonzalez na nagsasabi sa inyo na pagising nyo pa lamang po sa umaga, pagmulat ng inyong mata, think positive, everything will be alright in God's time. Marami pong salamat at magandang umaga. Happy weekend!